Nakakahalagang 15,000 pesos buwan-buwan hanggang mabayaran kabuang utang sa mga riders. January 20, 2024, tumalbog ang kanilang mga cheque na inisyo. Itong Placer 8, nag-issue ng mga post-dated check, talbogan. Dapat po January 20, nakapag-encash na po kami. Nakapag-encash kayo. Kaso wala pong laman. Insufficiency of fund. Yes po. No sufficient fund. Tama. Kasi tumalbog yun. I hope kung nanunood po sa atin ng Placer 8, makinig ka, Conrado, Jong. Lahat kayong miyembro ng korporasyon ninyo. Kung tutugisin namin, pwede kayong sampahan ng kaso sa inyong pagiging korporasyon. Gusto mo ba sabihin ng lintik na Shopee ang may problema? Opo. Ang pupunta po ako dyan sa inyo. Meron po silang mga hindi binayaran po sa amin. Bakit kayo tinanggal ng Shopee? Kasi ang sinasabi ng Shopee, hindi nyo inaasikaso mga riders ninyo at nagbabayad sila kaya nagkakadelay-delay ang bayad nyo. Kaya yun epekto ng problema ang nakikita namin. Ngayon, sino ba talagang dahilan? Kayo o Shopee? Last year po na nagbayad sila on time. Isa po yun sa malaking ebidensya ko na that time hindi po sila bayad sa amin. Ang laki po ng utang nila. Punta ka sa amin, patunayan mo na talagang totoo na dinugas ka ng Shopee, nagbibiling kayo, hindi kayo binabayaran, hey, hindi po pwede sa amin yan. Makakasama natin live ang CEO, Chief Executive Officer ng Placer 8 na si Conrado Jong Placero. Magandang umaga sa iyo, Jong. Magandang umaga po, Boss Idol. Salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat din ay kay dumulog parang sagutin ang lahat ng mga paratang sa inyo. Okay? Hindi maganda na lumalabas na para kayo'y tumalima o tumalikod sa inyong mga obligasyon sa mga riders base doon sa sinasabi ng Shopee. Ngayon, maraming mga pumupunta sa amin dito. Gusto natin ayusin lahat. Kumusta naman nga nung Sabado? Nagkaayos na ba yung ibang mga riders? Naayos ba yung mga cheque? Opo, ayon po dun sa pag-uusap natin last po na meeting, lahat po ng mga riders na meron pong cheque na yun, na bayaran po namin in cash kasi hindi rin po sila umabot sa bangko sa oras na yun. So yun po yung na-settle po natin. Nung nakaraang linggo, pumunta po si Jong dito kasama ang kanyang kapatid at yung ibang miyembro ng kanilang staff para linawin. Kaya ngayon, nandito, binigyan natin pagkakataon. Ngayon sa Shopee, lumalabas na parang napabayaan daw sila. Pero para sa akin, dediretso yun. 56 o 54 million pesos pa na hindi nababayaran. Totoo po, medyo malaking dagok po ito sa amin. Simula noon, hindi pa kayo binabayaran ng Shopee. Meron po silang mga binayaran na unti, pero karamihan po ng mga services namin, hindi po kami nababayaran. Sabi ho ng Shopee noon, nung kausap namin last year, totoo bang bayad na sila sa inyo? Or totoo ba itong 54 million pesos, Shopee, at ang utang sa inyo ng 2022 hanggang 2023? Actually po, ng 2019-2020, wala po silang problema. Pero ng 2021 po, dun po nag-start na hindi po nababayaran yung mga serbisyo namin na iba. Kaya po lumobo na lumobo. Malaking dagok po sa amin na hindi kami makapag-settle sa mga riders namin dahil hindi na ibibigay yun sa serbisyo po namin sa. Ito yung dahilan na pinagpuntahan sa amin ang pagbukas pa lang ng 2023 last year. Opo, yun po. At ang sinabi po nila doon ng first episode na on time daw po sila nagbayad. Nakikita naman natin sa dating statement po nila na on time sila magbayad. That time po, January 2023, ang utang po nila sa amin is maabot pa po ng 24 million. So, medyo masakit po sa amin na kami ang sumasalo ng mga batikos. Of course, hindi natin masisi yung mga riders dahil sa amin naman po mga empleyado yun. Pero hindi nila kami maintindihan. Hindi rin namin sila pwedeng pagalitan. So, kami po, sinasalo na lang din namin yun. Sa maikling salita, sinungaling ang Shopee? Ganun nga po. Nakikinig ba kayo Shopee, mga abogado ninyo, kung sino man kayo, accountant ninyo? Para sa akin, masyado kayong aktibo pagdating sa YouTube. Ang mga advertisement ninyo, kalat almost every now and then. Pag nagkayo nag-TV advertisement, sus Mariosep, akala mo piyesta. Pero dito sa mga obligasyon ninyo, hindi nyo binabayaran, mga simpleng tao sa rider sa ibaba. Maaaring hindi sila nagre-report sa inyo dahil nilagay nyo sa agency. At ito ho yung lumalabas, sila Placer 8. Pero ang ginagawa ninyo, hindi nyo binabayaran on time. Pero sinabi ninyo, you're paying on time. Hindi pala, kasi kung on time, di dapat nabayaran lahat. Bakit ngayon na meron pa kayong balance na 54 million? Sang katarbang mga sinungaling kayo? Wala akong kinakampihan dito. Kapag may nakita kaming problema at dahilan ng problema, tumbok namin, bayaran nyo, hoy Shopee!
54 million pesos daw ang utang ninyo. Sagutin niyo to. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na masagot. Sabihin niyo kung talagang hindi totoo to, sabihin niyo na hindi totoo. Ito mismo ang CEO ng Placer 8 na nagsasabi, lakas loob, na may utang kayo. At yung utang ninyo, 54 million. Ako yung magsasabi, lahat magkanong utang ninyo sa mga riders kung kahit nahihirapan kayo? Nasa 24 pa po. Kung maibigay po yan sa amin, tapos na po ang problema. Okay. Shopee, makinig kayo. 54 million pesos ang utang ninyo. Sinasabi nitong si Jong sa Placer 8. Bayaran nyo lang yung utang ninyo 54 million. 24 million pupunta sa mga riders yan. Wala nang problema. Huwag nating gutumin yung mga riders. Lahat ng elemento nandoon, mainitan, maulanan, magkakasakit. Nadidisgrasya ko minsan pagkatapos kayo. Maaaring hindi nyo nakikitang hirap. Basta sa inyo, ma-deliver lang yung mga kargamento o mga ano man yan, mga packages niyan. Paano naman yung siservisyo sa inyo? Mga sinungaling kayo eh. Total, magagaling na mga abogado nyo dyan sa Shopee. Papuntahin nyo rito mga abogado ninyo. Paupuin nyo sa harap ko. Abogado mga yan eh. Tagapagtanggol nga sila eh. Mga abogado. Kung abogado yung tagapagtanggol ng kliyente nyo, kayo, pagtatanggol, ako naman, tagapagtanggol ako ng mga taong inaabuso. At medyo binabaliwala, kaya takbuhan ako. So ngayon, magtutuos tayo, magaling na abogado ninyo, papuntahin nyo rito, di Campanilla. Bago kayo pupunta sa akin, pakita nyo muna ang libro ninyo, pakita ninyo sa accounting ninyo na talagang bayad na kayo, wala kayong mga sinasabing obligasyon. Kasi pag nagbayad kayo ng 54 million, BIR, makinig kayo. Then, makikita natin pati mga mandatories. Kung may kinita man sila, alam mo yun, mas maganda nakikita natin dito. Ang BIR, kung ang BIR ay tama ang ginagawa, hindi yung pa ganoon. Dapat babayad. Nananawagan na ako. Trabaho namin mag-imbestiga. Kaya dito sa parting to, inimbestigahan natin. Gusto natin marinig sa Shopee. Ano ang gagawin ninyo? Lintek naman may utang kayo ng 54 million pesos. 54 million pesos? Patutunayan nila yan. Magharap na kayo sa korte kung gusto ninyo. Kaya lumapit na sa amin dahil papahiyasin na. Eh kayo naman pala siguro dito, baka sa akali, kawalang hiyaan ninyo na hindi nyo sinasabing totoo. Nagsisinungaling kayo. Ang pagsisinungaling ay isang estilong pandaraya. Kapag kayo ng daraya na nagnanakaw ka na. Kanino? Ewan ko kung sinong ninanakawan nyo. Kayo Shopee, kinig kayo. Malaking industriya kayo. Dapat nakakatulong kayo. Dapat hindi kayo epekto ng problema. Hindi rin kayo dahilan ng problema. Dapat solusyon kayo sa pagbibigay trabaho sa mga riders. Huwag niyong abusuhin. So ngayon, inaantabay na namin na kayo sa Shopee, tatawagan namin kayo. Kaya ako magsasabi sa iyo, Jong, baka naman ako niloloko mo. Totoo to. Hindi po. Okay. Actually, ang usapin na po ito is prepare na po kami sa legal. Okay. Hindi ko pinipreempt yung hukuman. Nare-respeto ko ang hukuman dahil ang hukuman ay sinasabing isa sa mga haligi ng ating bansa ay yan ay hudikatura. Of course, nandiyan ang legislatura gumagawa ng batas. Kung may kulang pa sa paggagawa ng batas dito sa mga pobreng mga riders, kinakailangan patibayan ang karapatan at kailangan yung mga service provider na babayaran ng mga sinasabing kliyente tulad ng Shopee. Obligahin ang Shopee sa pamamagitan ng DTI, sa pamamagitan ng sinasabing labor, sa pamamagitan ng Department of Justice kung meron ng sinasabing panlalabes. Ako po ay nagsasalita base doon sa aking kapangyarihan at ginagamit ko lamang aking tungkulin bilang apang-apat na haligi, media. So ngayon, ay tinanggap ko na ang sinasabi mo. Alright? Kung sigurado ba, kasi nung Biyernes ata, o Biyernes ba, Thursday, if I can remember, nandito lahat yung mga Shopee riders, dala-dalang kalang cheque, maghahapon na yon. So pakiusap ko ng Biyernes, sabi ko magiging Sabado, sila ba'y nabayaran? Nabayaran naman. Kasi nanunod sila sa atin. Opo. So kayo na nag-cash na kayo sa bangko, pagkatapos binayaran nyo na sila. Opo. Okay. Actually, boss, kami gumagawa ng paraan para dun sa mga tuloy-tuloy po kasi batch by batch. So, inaasahan po sana namin yung bayad sa amin dahil yun nga po yung, kaya kami nag-issue ng cheque dahil inaasahan po namin na mayroong papasok. Manawagan ka sa Shopee. Sabi mo sa Shopee exactly kung ano marinig ng Shopee. Ikaw ang CEO ng Placer 8. Ikaw, okay, your take. Sa Shopee Management, ito po yung mga serbisyo na hindi nyo pa nasisettle sa amin. Ako po yung nananawagan sa inyo na ibigay nyo lang po yung para sa amin para po maibigay namin yung mga nasa riders. Wala pong may gusto na mahirapan po. Ibigay nyo lang po yung para masettle nyo lang po yung mga accounts na para sa amin. Willing po ako, open po yung line ko, natawagan nyo po ako, ipe-present ko po sa inyo. Para po matapos na yung mga issue na ganito na alam ko rin naman na ayaw nyo. So, ako po yung nananawagan sa inyo na isettle nyo po yung para sa amin po.
Salamat po, sir. Okay. Abangan nyo na lang kasi ngayong Pebrero may mahihinog na naman ang check-in initial ninyo. Ngayong Marso. So, Abril, depende pa yan. Baka kasi, Mario Josep, mawalan tayo rito ng pondo naman. Babalik na naman sa atin. By the way, si Senator Mark Villar, chairperson siya ng Senate Committee on Trade and Commerce and Enterprises, Entrepreneurship. Pwede niyo pong silipin po rito, partikular yung mga sinasabing malalaking negosyo. Senator Villar, kung nanonood ka, baka siguro matingnan natin kung sino mga Shopee, Lazada na yan, baka may pang-aabuso ng ginagawa. Dapat mag-iimbestiga po kay Senator Villar para makita kung may kahinaan pang batas natin sa mga mamagitan ng ganitong klase mga nagsiservisyo tulad ng Lazada, Shopee, at yung mga nagsiservisyo dyan. Balita ho kasi, Senator Villar, baka mag-iimbestiga ka. Kung nanonood ka ngayon, o sino man mga staff ni Senator Villar, kinig kayo. Itong Shopee at Lazada, nagkakaproblema rito sa mga produkto nilang dinadala. Kung minsan yung laptop, blake ng tiles. Deceitful practices to. Patibayan yung sinasabing kilos ang galawan nito mga Shopee at Lazada na kung maaari, wag nilang pinagloloko yung mga tao. Ang hirap kasi pag isinauli mo ang depektosong produkto, mapiperwisyo. Obligahin. Ang Shopee at Lazada, meron talagang sinasabing pananagutan sa gobyerno natin. Alam ko mga dayuhan yung mga yan. Alam ko kung sino-sino yan. Ni mismo sa kanilang mga site, Shopee, Lazada, wala silang sinasabing disclaimer, mag-ingat po kayo rito sa site na to na posibleng madugas kayo ng dorobo, pinamumugaran kami ng mga dorobo at siraulo, at kung ano-anong pinagagawa, kaya nasisira kami. Kaya lang hindi sila nagsasalita, kaya okay sa kanila. Ibig sabihin, kinukonsente. Senator Mark Villar, nananawagan po ako sa iyo. Okay na ba sa iyo, boss? Antabayanan natin to, nanawagan ka na. So, ina-expect namin, sasagot, ang Shopee. Okay, Jong, maraming salamat. Inaantabayan ka namin. Good luck sa hukuman. At the same time, siguro makikipag-ugnayan kami sa ito'y Senate Committee on Trade and Commerce and Entrepreneurship para masilip to. Ha? Maraming salamat po. Walang anuman. Salamat po sa pagkakataon na marinig po yung panig po namin at may ganitong programa. Pasensya na po kayo, ngayon lang po ako lumapit dahil medyo natakot din po. Di bale, huwag ka na matakot, basta hawak mo katotohanan. Matatakot ka kung durobo ka. Hindi naman importanteng dapat matakot yung mga taong nagsasabi ng totoo. Kasama ka roon, di ba? Sinusuportahan ka namin para doon sa mga riders na dapat mabayaran. Sila yung una sa lahat. Sila yung nasa ibaba. Ginagawa po namin lahat ng makakaya namin sa side namin. Alright, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong serbisyo, may tatak bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Tatak, hashtag, ipabitag mo.